Magandang hapon po sa inyong lahat. This will be our advanced reading. Sa healthy reading po natin, 065 February 17, bukas po ito, Lunes. Okay. Sa nagtatanong ho, yung cleansing po kasi, depende ho yun sa pasyente. Kung yung pasyente nasa malapit lang, pwede ko po talaga siya i-cleansing na kaharap-harapan personal. Pero kapag may kliyente ako na malayo, no, yung ginagawa namin, it's either video call or ibang proseso. Depende kasi mayroong mga kliyente na marami din silang mga privacy sa kanilang sarili. Okay? So, proceed muna tayo dito sa healthy reading po natin. Ay! Ba't lumabas ulit? This is the Four of Swords. So, yung siguro, kasi tungkol ito sa kalusugan, kung meron ka mang iniinda na stress, depression, kung ano man yung problema na meron pa, yung nasisense ko dito is heartbreak, no? Heartbroken ka. Ito yung parang nalulungkot ka, nanlulumo ka, parang susuko ka, naghihirap ka, nahihirapan ka. Kasi hindi ito kahirapan sa pera eh. Posible na mostly emotion ito. Kung sa kategory ng magulang, siguro may mga paghihinagpis o panghihinayang, pagsisisi. Kasi may mga magulang talaga na gustuhin man nilang bigyan ng magandang kinabukasan yung anak nila, hindi nila magawa agad dahil hindi rin naman ganun kalakihan yung sahod. Lalong-lalo na siguro doon sa mga magulang na maraming anak. Kasi kung tutuusin, mahirap nga magpalaki ng isang anak eh. Kahit mag-asawa pa kayo. Paano pa kaya yung 2, 3, 4, 5 pataas, di ba? Pero kasi sa ganito kasi sa Four of Swords, kanto-kanto eh. Ibig sabihin nito, di bale na mamuhay ka sa katotohanan kaysa mamuhay ka sa kasinungalingan. So kung ikaw yung tipo ng tao na yung iniisip mo is yung sitwasyon mo sa buhay, estado mo sa buhay, para gumanda ka sa mata ng ibang tao. ito yung punto na maiipit ka sa bandang huli. Dahil hindi ka lang matatalo, kundi masasaktan ka pa. At dito, magkakaroon ka ng depression, kalungkutan, kabiguan, pagsasakripisyo. Kasi kapag nagmahal ang tao, lahat ibibigay. Kapag mahal mo, lahat gagawan mo ng paraan. Ang sa dulo, no, yung mararamdaman mo doon is kapag wala ka nang ibigay, kapag iniwan ka na, kapag tinalikuran ka na, ganun na po yun. So, this is a hopeless situation sa mga tao. No? Kung ito naman din ay parang kung meron itong sistema, no? Kung may mga taong pinagkakautangan kayo, hindi lang pinagkakautangan sa pera, kundi pinagkakautangan sa kung ano-ano. Kasi marami naman, hindi naman kasi lahat utang sa pera eh. Minsan kasi may mga tao na tumutulong sila pero naniningil ng utang na loob. Yun, hindi din yun maganda. Kung isa itong sistema na alam niyo yung sitwasyon na tumulong ka, tapos sa bandang huli ikaw yung napahamak. Yun. Isa yan sa sitwasyon. Pero yung
yung latest dito is, kapag mabait kang tao or tumulong ka, no? Tapos naipit ka, nahirapan ka. Ang pinaka-worst kasi dito kapag mag-asawa. Kapag tumulong yung asawa mo sa ibang tao, tapos hindi alam ng asawa na pinahiram mo yung pera, yung gamit, o yung sasakyan, o yung motor, tapos na disgrasya. Yun ang pinakamahirap doon. Kasi, pag-aawayan yon ng mag-asawa. Magtatanong ang asawa, akala ko ba binayad mo? Akala ko ba binili mo na ganito, ganyan? Bakit mo pinahiram yan tuloy? Maghahanap pa tayo, mahihirapan tayo. Meron din naman nagpapahiram ng gamit, sasakyan, motor, na hindi naman nila ini-expect, madidisgrasya ng humiram. Yun. At ito, natural na nangyayari ngayon. Wala siyang bahid na kulam, sumpa at gayuma. Wala. Sa nasisense ko dito, ibig sabihin, kung ito ang sistema niya, alam mo na mangyayari ito. Alam mo na darating ang panahon, maiipit ka, mahihirapan ka, iiwanan ka, sasaktan ka, iaabandona ka, ipagpapalit ka, at pababayaan ka. Ito yun. So, malungkot man, pero yan yung katotohanan. This is the first healthy reading na wala siyang bahid ng barang, kulam, sumpa at gayuma. Ibig sabihin, maraming tao ang nabubuhay sa kasinungalingan ngayon. Kaya, dapat magising ka bago ka pa matsugi. And this represents 4 days from today. So, if this reading is intended for Monday, dapat bago ang Biyernes. Magising ka sa katotohanan. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag hindi ka nakinig, magpapahinga ka sa pang-5 araw. Okay? So, ibig sabihin nun, that's the katapusan. That's the ending. So, kung meron kang sistema ngayon sa relasyon na nagtampuhan kayo, ayusin mo bago ang Biyernes. Dahil matutuluyan ang paghihiwalay ninyo at pagkakalayo ninyo dahil dito. Sinabi na niya, 4 na araw lang. So, habulin mo. Kung ito na may pera, ibig sabihin ito, delikado din ang pera. Kung ito naman ay kagamitan, ari-arian, habulin mo din sa loob ng 4 na araw. Okay? Proceed tayo sa daily episode. Good afternoon po.